So, what's up mga ka-ASID? Dito na naman si Cardo Talisay mga ka-ASID. Bali ngayon, kasama natin si Orlinoy. Siya talaga yung idol ko mga ka-ASID. Palakpakan natin. Ngayon, nakipag-unlock siya sa akin na makipagkita kasi idol ko talaga siya na matagal ko na siyang idolo sa acid reflux. Ngayon, tignan mo, gumaling na si Cardo Talisay dahil sa kanya. Kaya tatanungin natin siya kung ano pa yung mga nararamdaman niya ngayon o kaya kung may karanasan niya, mga iba-ibang naging karanasan niya tungkol sa acid reflux. So, Boss Orlinoy, ano pa ba yung mga nararamdaman mo ngayon sa acid reflux kung may pakiramdam ka pa? Medyo ngayon, parang wala na akong naramdaman tungkol sa acid reflux. Medyo okay na tayo. Kasi ikaw ba naman sa tagal ng nagka-acid, siyempre makukontrol natin yan kasi nga, alam mo, araw-araw atake yan, siyempre, dapat nakukontrolan natin yan kasi araw-araw siyang umatake sa atin. Kaya ngayon, ang masabi ko lang dito, medyo sa acid reflux, kailangan natin dito muna talagang, lalo na sa mga baguhan ngayon, labanan talaga natin muna. Wag natin na sabihin na may naramdaman ka tapos sabihin mo na gusto mo nang gagaling. Hindi pwede yon pag acid reflux ka. Kasi ang acid reflux, matagal talaga ang ang galingan talaga yan. Maniwala kayo sa akin, totoo yan. So, ano ba yung pinaka-experience mo na talagang pinakamahirap sa acid reflux? Yun talaga yung yung sobrang payat mo na wala kang lakas. Tapos hirap ka maghinga. Yung paghinga mo, yung na lang, yung parang putol-putol ng paghinga mo, maghinga ka tapos maya-maya mawala, tapos maya andyan na naman. Yun ang nakakatakot. Tapos yung umalis ka sa bahay, yung sa isip mo gusto mo nang umuwi kasi baka pag alis mo sa bahay atakihin ka pag doon ka na sa labas. Yun talaga yung nakakatakot kasi nga yun pala yung sa isip lang pala natin talaga yan, yung mga ganyan. Dapat wag nating wag nating patulan yung mga ganyan na sabi na natatakot ka, wag. Kailangan gagawin natin din yan. Kung ano man takot natin, gagawin natin yun para hindi tayo maano sa anxiety talaga na sa acid reflux natin, tungkol sa mga acid reflux, na hindi tayo mas lalong matakot o lumala yung acid reflux natin. Mga ilang taon ba sa'yo bago ka gumaling sa acid reflux? Matagal rin yung galingan ko sa acid reflux. Bali, umabot rin ng 2 years rin. Matagal talaga ang acid reflux na Kasi sa akin, almost 2 years na ako bago ako gumaling. Nakakain ako ng mga pinagbabawal. Pero tikim lang, hindi talaga kain ng kain. Tikim lang. Hindi katulad sa pag wala ka acid reflux, kain mo ng kain ng kahit ngayon, kumakain ako ng mga bawal na lang. Hanggang ngayon, kumakain na rin ako. Pero tikim lang talaga. Hindi talaga totally na kain ng kain. Tikim lang. Ano ba yung mga method na ginawa mo para ka gumaling? Yung mga method, yung... Alam ko, mga method, opo. Bali, mga ginagawa ko talaga para gagaling ako. Yung mga takot ko, hindi ko na sila pinansin. Kahit atake ako ngayon, kahit may kasama ko dito na kaibigan ko, kahit inatake ako, mahirapan ako maghinga, hindi ako nagsabi sa kanila na, nahihilo ako para akong magpadalang hospital. Hindi, kusa ko lang talagang nilalabanan. Hindi ako gano'n na mga isip na magpadala sa hospital. Hindi, binaliwala ko lang sila. Tapos, umainom rin ako ng mga herbal, katulad ng sambong, yung mapait na dahon, serpentina, tapos guabano, tsaka marami mga herbal na yung mga herbal kasi gamot talaga yan ang bigay ng Panginoon sa atin. Dapat ang inumin natin, hindi yung gamot na galing sa doktor. Kasi sabihin ko sa inyo, yung gamot na binigay sa doktor, pampakalma lang yun sa inyo. Hindi talaga yung pangpagaling. Inom ka ngayon, kakalma ka. Kinabukasan, atake ka na naman yan. Sigurado yan. Yung tiyan at kidney mo, masisira yan. Kaya iwasan mo natin yung gamot. Huwag mo natin magamot talaga ngayon. Tiis-tiis lang muna. So, ano naging experience mo sa hospital? Yung mga naging experience mo? Pagpunta ko sa hospital. Pagpunta mo sa hospital. Pagpunta ko naman sa ospital,
nagtaka yung ano, mga nurse, bakit daw putlang-putla ako na ano daw nangyari sa akin. Eh, sabi ko, ano dok? Ay, sabi ko sa mga nurse, ano, hirapan kasi ako maghinga na, ano, bakit ganito pakiramdam ko tapos yung paningin ko umikot. Parang, parang pag naglakad ako, gumaganyan-ganyan yung lupa, parang dagat alon. Kaya, pag nagano ko, naglakad ako, bigla akong gumanyan, oh. Pero ano lang, talagang sinabi ko na doktor yun na ano, tapos, yun, binigyan ako niya ng gamot, ng ano, yung, di ko alam kung anong gamot yun na, dalawa yun eh, isang buwan ko raw inumin, pero di ko naman inumin yun, kasi, alam ko naman na hindi talaga ako gagaling nun, kasi, araw-araw ako inatake eh. Nagpaano lang ako sa doktor, pumunta lang ako, kasi nga, titingnan ko kung ano bang ibang sakit na ramdaman ko eh. Yun lang naman ang sabi ng ano na, bawasan ko raw yung pagkain, at, kailangan daw matulog ko sa tamang oras. Tapos yung gamot, binigay niya. Yun lang daw, yun lang. Ano. So, yung anxiety, kailan mo siya na control? Yung anxiety talaga, medyo matagal talaga matagal ko na control yun. Kasi yung paningin ko sa ano, yung anxiety kasi, yun ang ano na yun, yung sa isip na talaga natin yun na iba na nakikita natin na hindi na nakikita sa ibang tao. Parang sa isip lang natin na ganyan. Example, ganito, nakita ko sa dalawang tao, ay dalawa na ang nakita ko sa dalawang tao. Bali yun ang anxiety no, na nagtaka, bakit dalawa na sila? Eh, kung tutusin, dapat isa lang. Ang tawag nun anxiety nun. Tapos, pag natulog ako, yung pagtulog ko, gumaganyan, yung parang umiikot na yung paningin ko, para akong gumaganyan-ganyan na lang, oh. Pagpikit ko talaga, halos wala na. Hindi na ako pipikit kasi pag pipikit ako, umiikot yung paningin ko, kaya dilat yung mata ko hanggang magdamag yan, wala akong tulog. Tapos pag gising ko sa umaga, hala na, sobrang hilo ko na, tapos hindi ko na alam yung, pero kahit may anxiety pa rin ako, nagtrabaho pa rin ako, hindi talaga ako, binaliwala ko lang yung mga sakit-sakit na yun, kaya pagdating ko sa trabaho, eh, sabi naman nila, sobrang payat ko na raw, anong nangyari sa akin, ba't bigla raw akong tumanda, ganun ka, ano kang anxiety ka. Kaya ang anxiety, ang sabihin ko sa inyo, para mawala yan, dapat, ano nyo yun, yung sarili nyo, kayo rin ang magpagaling dyan talaga. Huwag kayong matakot pag inatake na kayo ng ganyan. Kakayanin nyo yan kahit alam nyo mahirap. Pero, wala kasi tayong magawa dyan, kahit pumunta ka sa doktor, ganun lang yung resita, nabukasan, walang mangyayari dyan. Kaya talaga, sa akin, ako lang naman nakapagaling sa anxiety ko. Siyempre, alam ko sa sarili ko kung ano ang nangyayari. Kaya tayo, alamin din natin kung bakit nagkaganon tayo. Siguro may kinakain ka ngayong umaga o hindi ka kumakain sa tamang oras. Yun ang babantayin natin. Yung kinakain nyo dapat, ililista nyo kung bakit kumain ka na ganito, tapos bakit ganito ang atake mo, sobrang atake na ganon. Ililista nyo para sa sunod, iiwasan nyo na sa sunod. So, ano yung mas mahirap sa'yo, Orlinoy? GERD o anxiety? Parang parehas lang sila mahirap pre, kasi ang anxiety, hirap labanan din yan pag di mo makontrol yan, para kang baliw yan eh. No, mababaliw ka niyan. Kasi, yun nga, sinabi ko, yung nakikita mo, hindi na normal, iba na. Katulad sa pag-GERD kasi, ang dami mo ring maramdaman. Dito, may gumuguhit yan dito yan. May bumabara. Oo, may gumagat kang. May bumabara yan. Pag kumakain ka, hanggang dito lang yung kinakain mo. Tapos yung ulo mo, sobrang sakit yan. Parang may nakapatong na helmet na ganun, mabigat. Tapos yung buong katawan mo, sobrang sakit yan dito. Yung tiyan mo talaga yan, parang di mo maano yan. Pag GERD ka dyan, di mo mapigilan yan. Sobrang, iwan mo, busog ka na, parang gutom. Pag kumain ka lang ng konti. Parang pag kumain ka lang konti. Iwan, basta ganun yung tiyan mo na, ganun kahirap. Tapos yung dito mo, parang may sakit sa puso. Yung lakas kumabog yan, kakabahan ka bigla, nervyos. Magkipag-usap lang ako ng isang tao. Parang ayaw ko na siyang kausapin kasi nga nahihilo ako eh. Yun ang nangyayari. Pero sa akin, ang GERD o anxiety yung talaga, parang yung GERD ang mahirap.
Kasi nga, sa katawan mo, ang dami mong naramdaman sa katawan na kakaiba, parang cancer ka eh. Parang cancer yung katawan mo. Ganun katindi yung So, GERD, oh. ano yung mapapayo mo sa mga bago pa na rumadanas? Kasi tayo, nga, ako ano eh, one year and 3 months ko yata gumaling o 4 months, parang ganun. So, Diba? 2 months naman. Anong mapapayo mo sa mga baguhan pa lang na dumadanas ngayon ng GERD, anxiety, acid reflux, 1 month, 2 months, 3 months, anong mapapayo mo sa kanila? Ngayon yung mga baguhan ngayon, talagang laban talaga kayo ngayon kasi nga pahirapan talaga yung ano ngayon, yung GERD acid reflux ngayon. Ang dami nyo talaga maramdaman. Una talaga yan, ulo nyo, mata nyo, dito nyo, may magbara dito, may bukol yan. Tapos dito, guhit yan. Tapos yung katawan nyo, parang tusok yan. Tapos yung tiyan, yung buong katawan nyo, wala kang ginagawa, bugbog sarado, yan. Ganun. Ang masabi ko lang sa inyo, iwasan nyo muna ngayon yung yung magpagutom kayo. Tapos, matulog kayo sa tamang oras. Kung di man kayo makatulog sa gabi, bawiin nyo sa araw para makatulog kayo. Pero ngayon lang kayo, pag inatake kayo ng ganyan, wag nyo sabihin na, padala ko sa ospital, mamamatay na ako, wag ganun. Pag sinabi nyo padala kayo sa ospital, sa isip yan, sigurado yan, nadali ko sa ospital yan, kasi nga sa naramdaman nyo. Pero yan, wag kayong magsabi na, kung anong atake, mga baguhan kayo, kung inatake kayo ngayon, wag kayo magpadala niyan. Anuhin nyo lang, sarili nyo. Kontrolin nyo lang. Anuhin nyo lang, dalhin nyo lang na, kaya ko to. Dahil may ako, gusto ko mabuhay, dahil yung ko, may mga, parang lang, gagawa ka ng inspirasyon kung bakit kailangan mo pang mabuhay ng ganun. Kasi ang GERD acid reflux, hindi naman delikado to. Walang namamatay dito, kundi pagsubok lang to, control lang. Pag yung mga iba naman, sinabi na mamatay na ako dito, wag ganun. Wag mo unahan yung Panginoon dapat. Kasi ang Panginoon nakakaalam sa buhay natin. Siya dapat ang maghusga, hindi tayo. Kasi tayo, sabi na, mamatay ka na, hindi man pwedeng ganun. Dapat, anuhin mo lang dapat. Pabayaan mo na, mabubuhay ka, mabuhay ka. Kain ka ng kasi may acid reflux ka, iwasan mo na yung mga bawal eh. Ang kakainin mo, gulay at saka mga gulay, tapos basta yung hindi yung mga acidic na soft drinks, may mga maasim, yung sobrang tamis, sobrang parang wag yung ganun. Yung control tayo sa pagkain naman, i-control lang natin. Wag tayo masyadong malakas kumain kasi delikado yan. Dapat kung malakas ka kumain, kain ka ngayon, tama, mamaya kakain ka naman ulit. Parang anuhin mo lang. Wag itudo kasi pag itudo mo yan, bloated ka niyan. Hirap ka maghinga niyan pag ganun. Kaya ang masasabi ko talaga sa inyo, wala makagaling sa sarili ninyo kundi kayo lang. Kaya kontrolin nyo sarili nyo. Huwag kayo sobrang takot. Huwag naman yan. Pabayaan nyo. Sabihin ko sa inyo, pag magpadala kayo sa ospital, bibigyan lang kayo ng gamot, tapos kinabukasan, gano'n din naman. Wala rin. Pabayaan nyo lang. Inom lang kayo ng tubig, mainit na tubig sa umaga, tapos sa gabi, kung mare, pwede kayong maglakad-lakad sa umaga, exercise para yung puso natin makondisyon din. Para yung dugo natin ma-relax. So mga ka-acid, lahat ng sinabi ni Orlinoy, sinunod ko yun, ginawa ko yun, mga step na yun. Ayun, ngignan mo, na-control ko na agad siya. Isang taon, may higit lang ako. Dati, ito si pare, nakita ko tingnan nyo sa unang vlog niya, nakita nyo, sobrang express niya na, payat yung mata niya, nakita na, maano talaga siya, ramdam niya yung sobrang sakit sa katawan niya, ramdam niya yun. Magpansin nyo sa vlog na tingnan nyo, kaysa ngayon ikumpara nyo ngayon yung katawan niya ngayon, iba na, malaki na yung katawan niya, parang bumalik na sa dati. At saka masayahin na tayo mga ka-acid. So, Boss Orlinoy, ano ba yung mga naramdaman mo kasi marami pa rin nagtatanong sa mga nagbablog natin kung ano ba yung mga naramdaman. Ano ba yung mga naramdaman mo sa tiyan, sa likod, sa binti, at saka sa ulo? Ano ba yung mga pakiramdam mo? Yun nga, yung pakiramdam ko ngayon. Hindi, yung dating naramdaman mo sa tiyan, sa ulo. Sa ngayon kasi, wala na akong naramdaman ngayon. Pero sa dati, yung ulo ko niyan, sobrang sakit yan. Yung parang mabiyak na, sobrang sakit na, tapos ang bigat yan pag may acid reflux ka dyan. Tapos sa tiyan naman,
di mo maintindihan kasi walang laman, minsan may laman. Kabagong kain mo na akala mo busog ka, maya-maya gutom na naman. Tapos parang ano, may hangin yung tiyan mo. Tapos, ang mangyayari dyan, minsan paniutot ka ng utot dyan kasi nga parang yung tiyan mo, may hangin niya na parang may gumagalaw sa tiyan mo. Tapos yung dito, alam nyo yung dito, yung parang kabuhi, tawag nila dito. Yan ang lakas pagkabog ng nervyos yan. Pag di mo makahilot yan, ganun, delikado dyan kasi nervyos yan. Tapos yung dito naman sa likod ko, sobrang sakit yan dito likod. Tagos hanggang dito, dibdib yan, dito. Sobrang sakit yan. Pag hinga mo ng ganyan, hirap ka maghinga dyan kasi nga, sobrang sakit yun. Iwan ko bakit sobrang sakit yan. Tapos yung dito mo, parang tusok-tusok yan na ano. Tapos yung dito mo, parang panglasa mo niya, minsan pait, minsan maasim, parang bagong kain mo, tapos ilalabas yung pagkain na gano'n. O gano'n yun, gano'n katindi yung ano, acid. Kaya talagang, pag may ganyan ka, ma-stress ka talaga yan, pero wag naman masyadong ma-stress. Totoong ma-stress ka kasi ramdam mo, pero wag naman isipin na stress ka kasi wala, mangyari pag ma-stress tayo, mas lalong lumala yung sakit natin na gano'n. So, anong masasabi mo kay Lord na napagaling niya tayo, Boss Aurelinoy? Nagpasalamat ako talaga sa ano natin, Panginoon natin na kasi hindi ko rin nakalain talaga na gagaling ako sa sakit. Akala ko habang buhay ko na lang dadalhin din kasi nga ikaw ba naman na wala kang ininom na gamot, wala kang pinabayaan mo lang nagpasalamat pa rin ako na binigyan niya ako ng ganito na gumaling ako. Pero di ko pa rin alam kung babalik ba yung GERD natin pero sa tagal na hindi naman bumalik sa akin. Parang okay naman sa akin, bumalik na yung buong katawan ko. Pero sana hindi na babalik. Kaya ang ginagawa ko muna ngayon, umiiwas muna talaga ako sa mga bawal. Naman ako sa bawal, kumakain rin ako pero tikim lang. Hindi talaga totally na kain ng kain. So ngayon normal na yung kain mo, normal na lahat. Normal na lahat. Oily, oily food. Umiinom na rin ako ng alak. Umiinom. Si Aurelinoy, umiinom na ng alak. Si Cardo Talisay, ayoko na uminom, baka bumalik ako sa dati. Yun nga, delikado kasi pag bumalik yung dati mong katawan, yung iwasan mo kasi nga gumalik ka, kung babalik, mahirap na agapan yun kasi marami nang nagsabi rin sa akin ng mga acid, bumalik daw sila ng acid nila, pero bumalik daw ngayon, hanggang ngayon, di na nila makontrol. Kaya bumalik naman yung acid nila kasi nga, hindi sila umiwas sa mga bawal Andiyan pa rin sila, kumakain ng mga bawal, tapos di kumakain sa tamang oras, na di natutulog sa tamang oras. Kaya talagang babalik talaga yung nila, acid nila. Kaya maaari, iwasan natin. So yun mga ka-acid, maraming salamat sa panunod at salamat tayo kay Aurelinoy na punlakan niya tayo sa ating interview sa kanya. Marami pa kaming i-share at i-vlog sa inyo. Abangan nyo lang din yung mga vlog niya, mga vlog ko. Dalawa kami kasi sa acid reflux. Kasi ako talagang iba-iba rin ang experience ko sa kanya. Kaya abangan nyo kami sa mga susunod pang mga vlog namin, mga ka-acid. Maraming salamat sa inyo sa suporta sa aming dalawa ni Aurelinoy. Sana lagi nyo po kaming suportahan. At saka ang payo ko sa inyo sa mga baguhan sa mga may acid reflux, huwag kayong mabahala dyan, ako gumaling. Bakit kayo hindi nyo kayang gumaling? Kaya nyo rin yan, kasi ako kaya ko rin. Kaya ni Aurelinoy, kaya ko. Magiging kaya nyo rin yan. Huwag kayong mabahala dyan sa sakit. Libangin nyo yung sarili nyo. Huwag kayong matakot. Magdasal araw-araw lagi sa Panginoon. Tsaka marami nang gumaling sa acid reflux. Kasi nakokontrol na nila. Marami nang gumaling. Kaya huwag kayong matakot dyan. Tiisin nyo lang muna ngayon kasi wala kayong magawa dyan. Tiis lang muna talaga. Kaya hanggang dito na lang mga ka-acid. Maraming salamat kay Aurelinoy at napaulakan tayo. Salamat po.